Boy, may magbabalik. Sa tingin ko ito ka coffee ha. 100% tayo dito. Si dating Vice Presidente Leni Robredo, magbabalik yan sa Senado. Nagpahaging na ka-coffee ang kanyang kampo. Alam mo kung bakit magbabalik yan? Siyempre, may pangarap pa rin yan maging presidente sa 2028. Tulad ng sinasabi natin, kung ikaw ay politiko at mawala ka sa posisyon, kahit ilang taon lang yan, let's say isang termino, no, 3 years mawala ka sa posisyon, wala, tatahimik yan ka-coffee. Makakalimutan ka ng taong bayan. Kailangan everyday ka may ingay, no, para hindi ka makalimutan ng taong bayan. Eh, syempre, dahil hindi naman naririnig itong si Leni Robredo, tumatahimik ang kanyang pangalan, abay, mahina o bababa ang kanyang tsansa. So, kung may pangarap siya magpresidente, kasi mukhang siya pa lang din naman ang matibay na contender, no? Kung pipili tayo among the pinks and among the yellows, ang matibay na contender sa pagka-presidente sa 2020, si Leni Robredo pa rin yan. Pero kailangan niyang paghandaan yan. Mahaba ang preparasyon para sa pagka-presidente. So, isang paraan ng paghahanda dyan, manalo siya sa Senado. Kasi pag nanalo siya sa Senado, kahit yung 3 years dyan, gagawa siya ng ingay eh. Yung pangalan niya, muling maririnig eh, di ba? Leni Robredo, etc. So, from that moment, tataas yung kanyang tsansa, yung kanyang popularity para pag tumakbo siya ng 2028 sa pagka-presidente ulit, no, advantageous na sa side niya. So, tatakbo talaga ito. Atin yan ha, first take lang natin yan. Nagpahaging po ang kanyang mga kakampi, mga kalyado niya. Si ex-Vice President Robredo, bukas kumandidato sa pagkasenador sa 2025. Ako wala nang question dyan. Bukas na talaga yan, tatakbo talaga yan. Ikaw ka-coffee, kung tumakbo yan, iboboto mo ba si Leni Robredo? Dahil marami ngayon mga dilaw, yung mga bago ngayon na pink, mga dilaw, mga pro-BBM na. Nag-change na ito ka-coffee. Galit itong mga to sa mga Duterte ngayon, kay BBM na sila kumakampi. So, yung mga supporters din ni Leni Robredo, kumakampi na ngayon kay BBM. So, ang tanong, kung tatakbo sa pagkasenadora, itong si Leni Robredo, iboboto mo ba siya dahil pro-BBM na yung ilang kanyang mga kaalyado? Comment naman dyan. Yes sa ating comment section at no dyan sa comment section kung hindi. Kasi may mga nababasa ng mga netizens ang sinasabi nila para magkaroon daw ng check and balance, para maging balance daw yung miyembro ng oposisyon dyan sa Senado. So palulusutin daw nila itong si Leni Robredo. Anyway, mga speculations lang naman yan. Kinokonsidera na raw ng kampo ni dating Vice Presidente Leni Robredo na tumakbo sa pagkasenador sa halalang 2025 kasama ang kapwa oposisyon. So sino yung slate nila dito? Meron na ba? Binubuo na ba ang 12 na panlaban ng liberal? Ito ang pahayag ng dating tagapagsalita ni Robredo nitong Webes lamang po kahapon na si Barry Gutierrez matapos aminin ni Liberal Party spokesperson at dating Senador Laila de Lima na nililigawan nila ang dating vice maging bahagi ng 2025 senatorial slate. Kasi wala pang matibay na panlaban itong kampo ni ng liberal, ng pink, no? Si Leni Robredo pa rin po, actually, yan ang reality ka-coffee. Siya pa rin ang pinakamatibay, no? Sa mga dilaw, sa mga pink, o sa mga liberal, no? Kasi si Risa Ontiveros, malakas din si Risa, pero hindi ganoon, no? Not enough, no? Para magpanalo ng isang presidente. She is definitely thinking about it. Yan, ha? She is definitely, yan, ha? Siguradong sigurado, ha? She is definitely thinking about it. And definitely, daming definitely dito, ha? Yung mga pahayag ng mga kaalyado tulad ni Senator De Lima, magiging konsiderasyon niya doon sa magiging decision for 2025. Wika ni Gutierrez sa panayam sa News 5. Actually, ko lang ng question dyan ka-coffee. Tatakbo yan. Sigurado tayo dyan. Kaya nga kumikilos na rin yan sa kanyang foundation eh. Kumikilos na rin yan. Nagpapasisimula na rin po yan manghanap ng suporta. Sa forum na inasikaso ng Foreign Correspondents Association of the Philippines o FOCAP, kahapon na po yan, sinabi ni De Lima na magiging bahagi ng inisyal na kandidato ng LP ang mga sumusunod. Ayan, may lineup na nga eh. Pero tatlo pa lang eh. Si Kiko Pangilinan, yan, pasok na ulit yan. Si Bam Aquino, magbabalik din. At si Chel Jokno, medyo maingay na rin po itong si human rights lawyer eh. Chel Jokno, maingay na rin po ito sa social media. Nagdusa ng malaking pagkatalo ang oposisyon sa nakaraang pambansang halalan matapos matalo ang halos lahat ng kanilang kandidato. Correct, wala nakalusot eh. Baka ngayon daw may lumusot. Tanging si Senadora Risa Ontiveros lamang ang nanalo nito nilang senatorial candidate mula sa noong 2022 dahil para siya ay maging highest elected opposition official.
Correct yan, ka-coffee. Lalo na yung panahon ni Digong, di ba? Yung 8 diretso, wala talagang nakakalusot dyan ka-coffee, no? In short, medyo nagiging mahina itong liberal. Gulat ako. Medyo nagiging mahina itong Liberal Party. So kailangan nila na medyo malakas-lakas na kandidato. At sa tingin ko, isa dito si Lene Robredo sa potential candidate nila, no? Na pwede nilang magamit. Ano sa tingin niyo, ka-coffee? Iboboto niyo ba sila? Kasi sabi naman, medyo ano na rin naman ito medyo pro-BBM na rin naman daw. Kaya boto na raw ito si Lene Robredo para madagdagan ng oposisyon. Kasi anong oposisyon dyan? Dito Ontiveros, si Coco Pimentel, sino pa isa? Chis Escudero, so na si Chis Escudero, pero pinupuri din dito si BBM Si Alan Cayetano, medyo so lang din. Si, ano pa? Yung kapatid niya, si Pia Cayetano. Konti lang ang oposisyon. In short, wala pa sa 5 ka-coffee yung miyembro ng oposisyon dyan. Out of 24, si Amy Marcos. Sama mo na yan, ka-coffee. Opposition na rin yan. So, parang gusto nila madagdagan yan. Pero good luck, ka-coffee, kung makakalusot sila dyan. Kung makakakuha sila ng boto dyan. Pero sige, total, sinabi naman ni Trillanes na medyo marami silang kailangan trabahong gawin dahil pang 16 lang ito Sa survey na ginawa ng Magdalo, pang 16 lang itong si Lene Robredo. So doble kayo sila dyan para mapataas yung kanilang bilang sa survey. Maria Luisa Mendoza, hindi niya raw iboboto itong si Lene Robredo. Ole Uye, huwag iboto ang Digong nyo. Ito si Digong, tatakbo rin yan, ka-coffee. Sa tingin ko lang dahil sa mga isyong binaboto sa kanya, babawi yan. Tatakbo yan, ka-coffee, sa pagkasenador. Number 3 siya sa survey. Big yes to Lene. Big yes pala si Ole. Ayaw kay Digong yun. Kaloyal Wana Vet. Ayan, Gibo, Teodoro na lang po tayo. Sana humabol ng presidente si Gibo. Actually, kinampanya ko rin yan nung tumakbong presidente. Sayang lang ka-coffee. Not enough number, not enough support for Gibo Teodoro. Pero siya yung dapat naging presidente dahil napakahusay, napakatalino, may paninindigan. Sana nga tumakbo ulit sa pagkasenador yan. And I think tatakbo ulit yan sa pagkasenador. Siyempre, suportado pa rin po natin yan si Senador Senador si Secretary Gibo Teodoro, sana tumakbo yan. Tabla na yan si Dugonyo. Mababawasan yung boto niya. Biruin mo yung survey niya, di ba? Before, number 1 sa survey yan si Digong And then, bumaba ngayon, number 3 na. Si Erwin Tulfo, ang number 1 ngayon. Mga panggulo lang mga yan, sabi ni Zandra Valdez. Gibo 2028, biktima, possible. Yan. Sana endorso ni PBBM yan si Gibo, Wala na munang iba, si Gibo muna. Ako, sure ball tayo dyan. Nena Herbosa, no to PDP laban, kalinya ni Digong, pro-China mga yan, at si Amy. Actually, isang magiging factor talaga yan, ka-coffee, yung stance ng mga kandidato ni Digong, Kasi bubuo yan sila Bubuuin nila itong 12 nilang pambato sa pagkasenador. So isang konsiderasyon dyan, baka pro-China ka, di ba? Baka magising na lang tayo, binenta mo na yung Mindanao, pag-aari na ng China, Kaya, no to pro-China. Wag na si Mang Canor, sabi ni George Santos. Lene Robredo for President, sabi ni Alona Villarta. Gibo Valdez, Gibo for President sana. Oy, maaga-aga pa pero that's ilan yan sa mga possibilities, Entrepman, Boss ka-coffee, pag di ba ako bumoto sa 2025, mag-expire na ba ang validity ko sa pagboto sa 2028? I'm planning not to vote next year. Paulit-ulit na lang ang pangalan ng mga kandidato Hindi pa po. Kasi yung ikatlo ka-coffee na hindi mo pagboto, doon ma-expired na yun. Yung pangatlong boto. Halimbawa, 2025 may election, hindi ka bumoto. Okay lang yan. Pagdating ng 2028, kailangan bumoto ka na. Kasi kapag hindi ka pa rin bumoto ng 2028, yung 2031 na election, ipaso na yung registration mo, kailangan mo ipa-restart ulit yan. Sayang, boto ka pa rin, sabi ni Dory Mawawag. Oo nga naman. Kasi bali mo magbago, Kasi ano yan we have to exercise our right to suffrage, Bumoto po tayo. Baka nga walang iba from Samar, sabi ni Estelita Compio. Kasi si Risa Ontiveros, honestly, mahusay si Risa Ontiveros Mahusay na senador, di ba? Wala na lang question dyan, mahusay ito si Senator Risa Ontiveros. Pero yung charisma kasi ni Risa Ontiveros, hindi bang presidente? Ang presidente, kailangan may may pagka-masa ka di ba? May pagka-grounded ka Kasi kung alta-tisuedad yung datingan mo, hindi ka mananalo. Kasi ang nagdidesisyon sa halalan, class CDE, yung masa, ang nasa tawag dito,
hindi naman laylayan yung term, no? Nasa class CDE, hindi yung mga alta at syudad. Isa lang din ang boto niyan. Kahit bilyonaryo ka pa, ikumpara mo sa isang minimum wage earner, parehas lang kayo ng boto, isang bilang lang yan, di ba? Hindi kagaya sa kapag ikaw ay shareholder ng kumpanya, di ba? O stockholder ng kumpanya, na kung marami kang shares, maraming bilang ng boto mo, hindi ganun ang halalan. Ibig sabihin, ang masa ang magdidesisyon dyan at ang aktibong bumoboto ay ang masa. Yung ilang mayayaman, ilang mga alta, hindi nagsisiboto yan. Kaya bumoto tayo. Elizabeth Tenorio, mga dilaw yan. Yan, CR. Tina Cagape, yes, Gibo for President, SMRs o Speaker Martin Romualdez for 2028 daw. Utak lamok na yan si Retukadang babalinang yan. Nakakapisit na. Botox lang, talaga naman si Eduardo Cuenca. Oh. Botox lang. Jackie Britos, good evening sa iyo. Kay Maria Rosette, uy, nakikinig din po sa atin. Kay Arlene Patolin at kay Jackie Britos, kay Rosal May Nieves. Shoutout po sa inyo na maharlika daw, gusto nyo? Sa pagkasenador ba? Good vibes? I doubt na hindi po pupunta ng Pilipinas ka coffee. Hindi uwi ng Pilipinas yan. Dahil maraming kaaway dito. September vlog, mag-oral na kayong mga Chinese language. Pag si Fiona at Mrs. Manotok ang umupo sa 2028 na po. Kamabenta ka coffee ang Mindanao dyan. Dati diretso sa Inidoro, ngayon imbornal na. Sa Dilao, baka si Jokno at Risa ang ipasok ko para balanse. Actually, si Jokno, okay din itong si Jokno coffee, no? Actually, ang kaganda naman dito kay Rizal Tiveros, nag-control ito eh. Alam niya yung estado niya sa Senado eh. Diba? Mangilan-ilan na sa dyan eh. Alam niya eh, hindi niya binanata si BBM na sunod-sunod. Actually, thankful pa nga siya. May mga instances na favorable siya sa mga desisyon ni PBBM eh. May mga sundot-sundot ito, pero hindi ganun ka-harsh na mga sundot at compared sa ginagawa ng kampo ni Digong. Jojo Beharin Simeon, nawala respeto ko kay Mang Kanor. Ang pangit talaga pakinggan ng Mang Kanor. Dahil sa paninira niya sa administrasyon. Totoo, marami tuloy. Sayang nga yung sayang yung mga ginawa niya na-invalidate tuloy dahil sa mga kung ano-anong chika-chika niya sa administrasyon Noong siya ay nakaupo, di naman ginawa ng mga Marcos ang sumira sa kanya. Ng mga Aquino din, yung pinalitan niya. Anyway, sige. Nasa Facebook po kayo. Baka di pa kayo naka-like, pa-like na lang po ng ating Facebook page. Yan, nasa taas. Kung nasa YouTube kayo, click lang po yung atin yung subscribe. At nanonood ngayon, hindi pa rin naka-like. Yan. Kaya, like na po kayo. Nasa baba, click nyo lang po yung like. Yan. Konting taas lang ng tawag dito, thumbnail nyo, no? Para maklik nyo lang po yung like dyan sa Facebook. Sige, let's move on sa ating last topic for tonight. Ang haba na natin ng 49 minutes, pero may isa pa tayo. Sabi ko sa inyo ang daming topic ngayong araw ng Biyernes.